So yan mga ka-farmers, nakapagtanim na kami dito banda. Yan, nakapagtanim na kami hanggang doon. Yan, may tanim na yan mga ka-farmers ng mais. So ngayon mga ka-farmers, doon na kami banda sa kabila. Doon na kami magtatanim. So pakita ko sa inyo mga ka-farmers yung equipment na ginagamit ko. Pakita ko sa inyo mga ka-farmers kung paano magtanim ng butil ng mais para hindi na tayo mahirapan. So tara ka-farmers, punta na tayo doon. So ito mga ka-farmers, ito yung hand push seedler. Ayan, yan yung equipment na sinasabi ko sa inyo. Ayan, kung makita nyo, meron siyang 8 spikes. Dito nilalagay yung butil ng mais. Ayan, dyan sa loob. Yan, tinutulak lang siya mga ka-farmers. Tapos, yung distansya ng butil ng mais, tamang-tama lang at hindi magkakalayo. Magkaka-align lang sila. So, hindi na tayo mahihirapan magsuksok ng mga butil, maglagay sa lupa dahil meron na tayong ganito equipment. So, yan, tinutulak lang siya. Tapos, yung butil na itatanim na sa lupa. Pwede rin ito mga ka-farmers sa mga munggo, mani, ayan, basta bilog mga ka-farmers. Dito lang natin lalagay yung seeds para mapadali yung pagtatanim natin sa bukid. Ayan mga ka-farmers, kung mapapansin nyo, nilagyan namin ng PC itong lupa. Ayan, para lang maging straight yung pagtatanim natin ng mais. Tapos, ang distansya ng PC ko mga ka-farmers is 1 meter. Dahil sinadya ko na 1 meter mga ka-farmers dahil yung sa hand tractor na nabili ko, para kasya yung hand tractor na nabili ko dito pag nagdami yung damo sa gilid ng mga mais natin, so madali niya malilinis. Tapos yung pag nag-abono tayo, magiging malusog yung mga mais natin mga ka-farmers dahil maiiwasan dumami yung damo dahil meron ako nabili na hand tractor at kasya dito sa ating nilinyang 1 meter na pise. Yun yung distansya. So pakita ko sa inyo sa susunod na video yung nabili kong hand tractor. So yan ay mga farmers yung actual na pagtatanim ng mais. So yan, makita nyo yung spikes nya. Yan, kung makikita nyo yung spikes nya, eksakto lang yung layo. Tapos yung nagtatanim, ayan, hindi siya nahihirapan magtanim, hindi na siya yuko ng yuko. Dahil tinutulak niya na lang yung equipment natin. Ayan. So, sa ganitong paraan mga ka-farmers, yung malaking tulong itong nabili natin na equipment. Kasi una, hindi nahihirapan yung nagtatanim. Pangalawa, yung pagtatanim natin, straight na straight. Ayan. Kaya pag nagtubo yung mga mais natin, yung distansya, saktong-sakto lang. Pati yung pagka-straight niya, saktong-sakto lang rin. Ayan. Farmers, try natin. Ako naman magta-try nito. Siya nga pala yung katumbas nito, yung pagtatanim nito gamit itong ating equipment. Kung ikukumpara mo sa tao, ang katumbas nito ay 4 na tao. Yung bilis nito, katumbas ay 4 na tao na nagtatanim. So makakatipid kayo mga farmers sa labor. Kasi ngayon mahal ang labor sa mga nagtatanim. So kapag ito yung gamit nyo, mapapabilis na yung trabaho nyo, mababawasan ng mga ka-farmers yung expenses nyo sa mga labor na binabayaran nyo. Nabili natin na panggamit sa pagtatanim. Mga ka-farmers, nabili ko nga pala ito at na-order sa Shopee. Ayun mga ka-farmers, ipakita ko sa inyo kapag dito sa flat na lupa iniroroll itong equipment na ito. Kasi pag nandun tayo sa mismong lupa na tinataniman natin, hindi makita yung mga seedling or yung binhi ng mga mais. So ito, papakita ko sa inyo kung talaga yung distansya tsaka yung paghulog ng mga butil niya, ipakita natin.
farmers, ipakita ko sa inyo yung dinaanan ng ating hand push seedler. Ayan. So, kung makita nyo. So, ayan. May mga butil na dito. Ayan. So, yan. Saktong-sakto at lahat ng butas may mga naitanim. So, ganyan din yan mga ka-farmers doon sa lupa na inararo natin. Yung distansya, saka yung per piraso ng binhi per tusok, meron lahat yan mga ka-farmers. So, yan. Oh, pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Nagkaroon na siya na parang line. So, yan. Accurate na accurate mga farmers. Maganda yung distansya. Lahat ng butas na nalalaglagan ng binhi. So, okay na okay itong equipment na ito sa mga balak magtanim ng mga mais, mga munggo, mani. Ayun mga ka-farmers, thank you for watching this video. Please like and subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga videos natin about sa pagbubukid. So yan, makita niyo mga ka-farmers, ang napakadali ng pagtatanim natin dito sa 3 hektarya na inararo. Kung sa tao lang ito, inirenta natin sa tao na magtanim, baka matagalan matapos yung pagtatanim nila dito. So dahil nakabili ako ng equipment para mapadali at mapabilis ang ating trabaho sa bukid, so yan, mga isang araw lang natapos na nataniman itong ating naararong lupa. So update ko na lang kayo mga ka-farmers pag malalaki na yung tanim natin na mais dito. Pasyal ulit ako dito kapag medyo matataas na yung mga mais natin dito. Yan mga ka-farmers, sana may nabigay ulit ako sa inyo na konting tips sa akin. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel, and thank you and have a good day.